Hello, let us continue the part 2 ng heat transfer natin. So ito, i-derive natin yung mga properties natin sa heat transfer which is yung sa conduction natin. So conduction through pipe naman and composite pipe and then also yung conduction through spherical surface. Okay, so here we will start first dito sa conduction through a pipe. So as you can see dito sa natin, okay, itong pipe natin, so ang direction ng heat diyan is palabas, okay? So since this is a water, okay, water, assume natin na this is a water. So yung heat niyan, example, this is a hot water or steam. So, ang travel niyan ng heat mo is palabas, of course. Okay? So, dito, i-derive natin tong formula na to kung paano to nakuha. Okay? Siyempre, may pinanggalingan yan. Okay, so dito tayo muna. So, number 3, derive natin. Okay, so ito, nanggaling lang to dun sa Fourier, Fourier law lang rin natin. Pero, sa pipe naman yan, okay? So, Fourier law through cylindrical pipe. Okay, so ang equation natin dyan, so we all know ang Fourier law natin is just equal sa negative k, then multiply natin yan sa area or the surface area, radial area natin, okay? Then multiplied by the differential temperature divided by dr or differential radius. Okay. So dito naman, kung papansinin nyo, this is a cylindrical. So meaning to say, function siya ng radius yung natin, yung cylindrical natin. So ang nagbabago-bago dito is of course yung temperature and then nagbabago rin is yung radius. We have a R1 and then we have the R2. Okay, the inside radius and the outside radius. Okay, so here, this is the heat flow and this is the thermal conductivity na itong surface na to. Okay, itong surface na to kung anong klaseng material ang nilagay dyan or insulation. So, lalagay natin dito is negative Ka siya. So, since this is a heat travels from hot to cold region, kaya negative pa rin yan. So, Fourier law pa rin gagamitin natin dyan. So, from here, ang gagawin natin is i-rearrange natin itong equation natin. So, but first, we need to identify what is the A sub R natin. Okay, yung area, surface area natin. So, kung papansinin mo dito, okay, so ang heat natin is palabas. Okay, so ibig sabihin, circumference ang kinukuha diyan. Okay, circumference ng mismong ng pipe natin. So we all know na ang circumference is just equal sa 2 pi r then multiplied by the length or yung haba ng piping mo. So the more na mas mahaba, the more na mas malaki yung surface area na nako-contact ng mismong fluid natin. So ito yun, 2 pi RL. Then, after that is ilalagay na natin siya, ipa-plug in na natin sa mismong equation natin. But first, we need to identify what is the constant in this equation. Okay, so lalagay natin dito, Q is equal sa negative K, then plug in natin yung 2 pi R L, then dt all over dr. So here, baba natin to. So ito, magkakaroon tayo dito ng Q. Identify natin lahat ng constants. So Q, constant yung Q natin kasi heat lang yan. Papasok lang yan. Okay? Then, divide natin yan sa negative K. Tapos ito, constant ng 2 pi. 2 pi. And then also, si length is a constant. Okay? We are considering this one as a constant variable. Then, dt over dr
then multiplied by R. Tama? Okay, so ito na yung pinaka-ano natin, equation natin. So here, ang gagawin natin, so ito dinivide natin siya sa 2 pi, sa ano, sa 2 pi KL. Okay, dinivide natin siya sa 2 pi KL. And then meron tayo dito dt all over dr. So here, pwede pa natin itong i-rearrange. Okay, i-rearrange natin siya. Okay, para ano natin. Kasi ito, kailangan natin siyang magkaroon tayo ng variable separable dito sa ano natin, sa equation natin. So here, pwede ba natin gawin itong dr all over r? Tama? Kasi ito naman will remain as negative 2 pi KL tapos meron tayong dt all over Q. Ito. Okay. So, tama pa rin, di ba? Yun pa rin naman yun. Pagka nire-arrange natin siya. So, nilagay lang natin dito para ma-integrate natin siya. So, integrate both side. Okay? Integrate this one and then integrate this portion. So, as you can see here, ang ano natin, we have the R1 and then we have the R2. And then sa temperature naman, we have a temperature 1 and then temperature 2, which is the inner temperature or the cold side temperature or hottest temperature natin. And then ito yung T2 natin, ito naman yung cold natin, cold temperature natin or temperature ng surface dito sa labas. Okay? So, lalagay natin dito. Ito dapat integrate natin siya from R2 to R1. Okay? Ito naman, integrate naman natin to sa T2 saka T1. Okay. So here, baba natin, integrate natin. dr over R is just, pag in-integrate natin yan, is equal to ln ng R natin. Okay. From, ano siya? From R2 to R1. Okay. Then is equal to, ito naman, negative 2 pi KL, then Q. Then ito integrate natin 'to. So yung dt is just equal sa t. But we will have a subscript, magkakaroon tayo diyan ng t. Then subscript natin diyan is t2. So 2 to 1. Okay. So lagay natin dito. Okay, rearrange natin. So ln ng R2 minus ln ng R1 is equal sa negative 2 pi KL. Then, meron tayong Q dito. Then, ito, magkakaroon tayo dito ng T sub 2 minus T sub 1. Okay. So, here, ang gawin natin, we have a properties ng natural logarithm natin na once this is a minus, so, magiging ln ng, ano siya, madi-divide. So, R2 all over R1. So, yan, di ba? Okay. So, is equal to negative. So, yung negative, distribute mo dito. So, magkakaroon tayo dito ng 2 pi KL tapos T1 minus T2. Then, divided by Q. Okay. So, here, rearrange natin in terms of Q, yung value natin na equation. So, Q is equal sa 2 pi KL then T1 minus T2 divided by ln ng R2 all over R1. Okay, so here, pwede ba natin itong gawin siya as Q is equal sa T1 minus T2. Then, we'll have same, ano naman ang mangyayari dito. So, same L. So, pwede nating i-divide lahat yan both side by, so pwede natin iwan yung 2 pi. Actually, so 2 pi, iwan mo yung 2 pi. Then, here, magkakaroon nga dito ng ln ng R2 all over R1 divided by, so pag dinivide natin both side yan by KL, so magkakaroon nga nito ng KL. Okay? So, yan. Or kaya pwede rin naman sa equation na to, ibuo mo na. So, T1 minus T2
Tapos ito na yung magiging resistance mo. So ln ng R2 all over R1 divided by 2 pi KL. Okay? So kasi dito, pag dinivide natin yan, so ito may iwan. So ito, matatanggal na pala to. Wala na pala to. Ayan. May 2 pi KL lang dito. Okay? So ito na yung ano natin, equation natin in cylindrical pipe natin. Okay, so here, kapag kinonsider natin yung composite, ano natin, okay, composite pipe natin. So, for example, we have the R1 here, R1, then R2 here, then R3 dito naman. So, dito we have 3, ito R2, ito naman is R1. Okay. So, paano kung ganyan? Tapos maraming bilog yan. So, example hanggang 4 yan. Example hanggang R4 ang lalabas, radius 4. So, kapag ganyan, ang equation natin, so, ito lang ang titignan niyo dyan. Okay, so, ito, magbabago-bago lang yan. Dito, we have the insulation here as K1, K2, and then insulation K3. Okay, so ito yung mga insulation natin na nakapaloob dun sa mismong pipe. Ito kasi yung pipe natin, yung original, yung R1 lang. Okay, tapos yung the rest is the insulation. So, ito, pwede natin gawin siya as T1. So, T1, mula dito, ito yung temperature 1. Then, dito, temperature 2. Okay, dito, T1, T2. Then, here, T3. And then, here, T4 na yan. So, therefore, ito naman, magkakaroon tayo dyan ng T4. Kung apat na, ano siya, kumbaga, radius ang nakalagay dyan. Then, here, magkakaroon tayo dito ng ln ng R2 over R1. So, yan lang muna. Then, 2 pi k sub 1 L1. Okay? So, L1. Then, lagay natin dito sa pinakaloob. So, ganun ulit. ln naman ng R2 tayo. So, dito tayo sa R3. Di ba natapos na tayo dito sa R1 saka sa R2? So, ito, papalitan mo lang to, magpa-plus 1 ka lang dito. So, R3, tapos plus 1 ka dito. So, R2 na to, di ba? And then, 2 pi K2. K2 naman. L2. Okay? Plus. Okay, dito naman tayo sa mismong, ano natin, R4 saka R3. Okay, so ln ng, ano tayo, kasi tatlong insulation lang naman yan, K1 sa K2, K3. So, stop ka na dun sa K3 natin. So, ayan, R4 over R3 divided by 2 pi K, ano to, K3, L3. So, we are assuming na ang L natin, L1 is equal to L2 is equal sa L3. So here, ayan, ito na yung pinaka-equation natin. So, ang pinaka-general equation natin dyan, pag composite, ano tayo, composite, okay? So ito, temperature from the inner, tapos temperature outer. Then divided by yung, ito ang gagawin mo, so summation na siya. Summation ng ln, kasi ito, Rn plus 1, then ito naman, Rn, okay, Rn lang, halimbawa, Rn plus 1, tapos ito Rn, di ba? Tapos, divided by 2 pi, okay, Kn plus 1, kapag ano ka, then magkakaroon ka dito ng n plus 1. Okay, so and so on. So, ganyan yung pinaka-general formula niya. Or else ito.
'di ba? So kung ang n mo is, let's say hanggang 4 siya, so umpisa ka muna dun sa 1, okey. Kapag 1, so siyempre yung n mo is 1, okey, n mo is 1, so ito magiging R2, ito naman is magiging R1, okey. So eto magkakaroon ka dito ng, n lang pala 'to, wait, n. Okey, n lang muna ang lalagay mo dito, so K1, okey. Tapos erase natin 'to, okey, ito, okey, erase natin. So ito K-N lang 'yan, okey. Tapos ito naman gano'n din, babaliktarin na lang natin. So ito magkakaroon ka dito ng, K sub n, okey, then n sub n, ayan, and so on. O kapag ang n mo is equals to 2, so kung 2 ito, so magkakaroon ka dito ng 3, R3. So ito 'yon. Then ito magiging R2, then 2 pi, K2 L2, 'di ba? Oh, so ayan. So ito yung general formula mo in composite. Ano, kumbaga parang hindi mo na, ano, kumbaga, i-ano siya, kumbaga isulat ng mas mahaba. So ito na yun. So kapag ang n mo hanggang n is equal to 3, hanggang n natin is equal to 3 lang yan, kasi tatlong insulation lang naman ang meron tayo dito. So yun yung tatandaan. Doon natin malalaman yung n kung tatlong insulation or apat na insulation. So hanggang doon lang tayo mag-stop. Okay? So yun sa composite. Okay, so dito yan sa composite 2, 5. So dito naman tayo sa derivation naman ng, conduction through spherical surface. Okay, so tatandaan niyo 'tong equation na 'yan. So ito rin 'yan. So derive na natin. So number 5 tayo. Okay, sa number 5 derivation natin ng spherical, surface. Okay, sa spherical surface ang tatandaan natin diyan, siyempre ang siyempre 'pag nakalimutan na niyo yung formula, titingin mo tayo sa volume. So, volume is equal sa 4/3 pi r cube, 'di ba? So, 'pag dinerivative natin 'yan, dinerivative natin yung volume, this will be an equation naman ng surface area. Sa surface area, 'pag dinerivative mo 'to, so magkakaroon ka ng 4/3. So, ito yung constant mo, then pi, then 3r square. Cancel to, cancel. So, magkakaroon tayo ng 4 pi r square. So, ito yung surface area ng mismong spherical natin. Okay. Surface area to. So, ngayon, same scenario with the Fourier law, but in terms naman siya ng spherical segment, spherical surface naman natin. So, using Fourier law, so i-relate natin siya. So, Q is equal sa negative K, then AR, A sub R, and then D, ano to, DT all over VR. Okay. So, here, ang gawin natin dito, i-rearrange ulit natin to. So, Q is equal sa negative K. Then, ang surface area natin or the radial area natin is pi. So, 4 pi r square. Then, lagay natin dito, dt all over dr. Okay. So, ngayon, rearrange natin to or we provide, variable separable para dito. So, lahat ng mga constant ipupunta natin sa Q. Okay, so Q, then negative, K, then 4 pi, okay. Then dito magkakaroon tayo din ng R square, then, dt, then dr. But we need to provide a variable separable. Dapat yung dr natin nasa numerator. Okay, so dr all over R square, okay, yan yung ano natin, is equal sa, magkakaroon tayo dito ng negative 4 k pi, okay, then, divided by q, then dt.
Okay, so yan, integrate natin both side by, ano siya, from 0 2 to 1. Okay, so from 2 to 1, then integrate naman natin 'to. So this is a constant, yung 4K5 all over Q natin, constant yan. So ito, temperature 2 saka 1. Okay, so integrate natin 'to. So ito ang papansinin mo, pwede ba natin gawin 'tong r raised to 2, negative negative ano, negative 2 dr. So yan, 'pag in-integrate natin mas madali yan, di ba? Okay, tapos ito naman, integrate natin 'to. So negative 4 pi k, then q. So copy mo lang yan. So ito magkakaroon ka dito ng t from 2 to 1. Okay? So ito, integrate na natin 'to. So magkakaroon dito ng r, negative 2 plus 1 all over negative 2 plus 1. Okay. So from 2 to 1, then ito, magkakaroon ka na dito ng negative 4 pi k all over q. Then here, magkakaroon ka dito ng t2 minus t1. Okay. So ito, ano natin, simplified natin. So r raised to negative 1, then ito naman is negative 1 din. Diba? So kung i-rearrange natin to, okay, from 1 to 2, so ito naman, rearrange mo to, distribute mo na to negative dito. So magkakaroon ka dito ng 4 pi k, then t1 minus t2 divided by q. Okay. So dito, pwede pa natin 'tong ayusin pa, pwede pa 'yan. So, ayusin mo from ito magiging reciprocal at then negative. So, negative 1 all over r. Okay, yan na yung ano natin. Pero from 2 to 1 ka. Okay, so copy mo ulit 'to. Copy mo yan. Okay, thank you. So ito, magkakaroon ka naman dito ng negative 1 over r sub 2. Ito naman is kung negative yan, tapos negative ito, tapos R1, so magpa-positive yan. So, pwede natin yan i-consider okay, as positive. So, T1 minus T2, then Q. So, medyo mahaba lang. Ito, so since this is a positive, so unahin na natin yan, 1 over R1 minus 1 over R2. So, ito na yung general equation mo sa spherical surface. Okay. T1 minus T2 all over Q. Okay? So, yan. Rearrange natin in terms of Q. So, Q is equal sa T1 minus T2 then divided by magkakaroon ka dito ng so, transpose mo dito. Ito, punta mo to doon. Tapos ito dito. So, ito magkakaroon ka dito ng 1 over R1 minus 1 over R2 then divided by 2 pi 2 pi tuloy. 4 pi k. Okay, so therefore ito na yung pinaka-final answer natin. Kapag ano lang 'to, spherical surface lang na dalawa yung isang insulation lang ang kino-consider natin. What if kung multiple 'yan? Kapag multiple naman, so parang same lang rin sa ano natin, sa ano natin, cylindrical pipe. So kung dito, kung ganito yung ano mo, itsura ng spherical 'yan, ito 'yun, tapos ito yung isang spherical. So, binalutan pa ulit ng panibago. Okay. So, here, we have the R1. Okay. Ito, we have the R2. Then, we have the R3 naman dito. So, ayan. So, ang heat mo, palabas. Okay, yan yung Q. So, here, consider natin first yung mga insulation. We have a insulation 1, then we have a insulation 2. Okay. So, dito, ang gagawin natin, para hindi na natin siya masyadong guluhin. So, Q. So, yung temperature natin is,
of course, yung temperature ng T1 mo dito, saka temperature ng T2, saka temperature ng T3. So, syempre, ang last temperature mo is si T3. So, lalagay mo dito, T1 minus T3. Okay? Then, lalagay mo dito, of course, yung 1 over R1 minus 1 over R2, then 2 pi, 4 pi, K. Anong K yan? So, we have K1 or yung unang insulation natin. Plus, yung dito naman sa pangalawa, so dito tayo sa thermal conductivity 2 naman. Okay, so ito, papalitan mo lang to ng kung R1, 1 over R1 minus 1 over R2, papalitan mo naman ng 1 over R2 minus 1 over R3. Then divided by 4 pi K2. Okay? So yan. So ang general equation nito para hindi na tayo maguluhan. So ito, Q is equal sa temperature inner minus temperature outer, then divided by, ayan, lagay natin dito. Kapag ang N mo, so lalagay mo dito 1 over Rn minus 1 over Rn plus 1. Then ito, 4 pi K. K sub N. Okay. So, dito, and so on. Okay. Kapag ang N natin is equal sa 1, so pag 1, so R1 na to, 1 over R1. Ito, 1 over Rn plus 1, so R2. Ito naman 4 pi K sub N. So, K sub N mo is 1. So, ito na yung lalabas sa sagot, di ba? Yan yun. O, kapag ang N mo is 2, okay pa, dito na sa addition na yan, dito sa summation na ulit. So, kapag ang N mo is 2, of course, 1 over R2 na agad to. So, ito yon. Then, minus 1 over R sub N, which is yung N mo is 2, plus 1, so R3 na yon. Then, divided by 4 pi K sub N, yung N mo is 2, therefore, ito na yung parang pinaka-general equation mo. Okay, para hindi ka maguguluhan sa pag-derive ng equation natin. Okay? So, ito lamang po. So, hopefully, may mga natutunan kayo sa derivation natin. Okay, so next naman natin dito is yung sa part 3, yung all about sa problem solving ng heat transfer part 2 natin. Okay? Thank you and then God bless. Bye-bye.